Alright everyone, welcome dito sa chapter 4 ng ating Revit 2026. So I have started my Revit application and I'll click open dito sa models and then browse dun sa aking desktop at i-open ko yung chapter 3. I'll click open. So habang hinihintay natin mag-display yung chapter 3, ang pag-aaralan natin dito sa chapter 4 ay Basic Building Components Part 1. Dito mag-a-add tayo ng doors, windows, at saka openings. So ayan. And then ang susunod kong gagawin, I'll click File, Save As, Project. And then I'll type chapter 4. And check ko yung options, although nakaset na yan sa minimum of 1 or pwedeng maximum of 3 backups. Click OK and then save. Now I'll go to level 1 floor plan, double click, and then I'll start adding doors and then followed by windows. So, unahin ko dito sa bandang harapan, we have door number 1. At pupunta ako sa Ribbon, Architecture tab, and then ito yung door tool. Or you can type DR para sa keyboard shortcut. Now, remember, pagka nagtatype kayo ng keyboard shortcut dito, there's no need to press enter or spacebar. Just type the shortcut and then activated na yung command. So, I click door. And then, notice dun sa options bar, walang ganong parameters or settings. And then, dito sa may ribbon, meron tayong modify, place door, contextual tab. At meron tayong ilang mga buttons dito. We have load family, model in place, or tag on placement. So, yung tag on placement, hindi muna natin itatakil ngayon yun. Just leave it unselected or hindi siya naka-highlight. And sa load family, we're going to load a door family kapag wala dito sa tinatawag nating type selector. By default, ang nandito lang na family ay metric single flush. And then meron siyang 7 types. Ayan, makikita nyo. And then ang kailangan natin dito, hindi lang single flush na pinto. So, kung maglo-load kayo ng, or kailangan nyo ng ibang family or type, pupunta kayo dito sa ribbon, and then click load family. And then, look for the following path. So, pupunta ako dito sa, ito. So, ito yung path ng ating libraries para sa doors. Ayan, paki-check nyo na lang kung meron kayong library. So, dapat na-install nyo na yung Revit Content Library after you install the application. So, I'll click the Doors folder. And then, meron tayong Commercial, Hardware, and Residential folder. At dito naman sa labas, meron tayong iba't ibang types ng door. Meron tayong curtain wall door. Meron tayong glass. Diba? Kung isa-select nyo and then pipindutin nyo yung arrow keys, makikita nyo yung preview dito sa bandang kanan. And then, if you go down, meron tayong sliding door, meron tayong door opening, mamaya gagamitin natin yan. Meron tayong overhead rolling or sectional para sa mga garage siguro yan or sa mga hindi natin alam kung pwede yan gamitin sa garahe or commercial. So, meron tayong door single panel. But, ang kailangan natin dito is magmumula dito sa residential since 2-story residence yung ginagawa natin. So, I'll click residential, double click to open, and then mamimili na ako dito kung ano yung ilalagay ko dun sa aking door number 1. So, pwede ko maglagay ng any type ng door. Let's say
mag-select tayo ng door interior single 6 panel wood, ito. So I'll click open, and then as you click open, dadaling kayo dito sa specify types dialog, kasi meron tayong iba't ibang klaseng type ng interior single 6 panel wood. Nagre-range yan from 300 millimeters yung lapad hanggang 900. So ang taas naman niya nagba-vary din from 2,000 magiging 2,100, and then ang pinaka mataas is 2,400. But ang kailangan lang natin ngayon is itong 900 by 2,100 millimeters. Now, in the event na kailangan nyo ng more than one type na ilo-load, all you have to do is hold control and then click your desired or required type. Halimbawa, idadagdag ko itong 800 by 2,100 at saka itong 700 by 2,100. So, i-hold ko lang yung control to select those types. Now, if you want to include 750 at saka yung 850, so ang gagawin nyo lang, i-click nyo yung unahan, yung 700 by 21 hanggang dito sa 900 by 21, and then hold shift, then click. So, para ma-select nyo yung range na kailangan ninyo. But for the meantime, ang kailangan lang natin is itong 900 by 2,100, and then click OK. So, hintayin natin mag-load. Check natin dito sa type selector kung na-load na. So, yun yung current type. Pwede na natin i-click dito. So, halimbawa, na-click nyo accidentally dito. Ayan, na-click nyo accidentally. So, wag kayong magpanic na ika-cancel yung door tool or buburahin yung door tool. Meron tayong ways para dalhin yan dito. Una, nakikita natin yung temporary dimension. So, pwede natin i-click yon, and then pwede tayong mag-enter ng value. Now, ang value nito ay by subject natin last sem, yung CAD1, we have 520. So, I'll type 520 and then press enter. So, mapupunta na siya dun sa correct location. Now, kung tama naman yung location pero mali yung kanyang orientation, you can always click the flip icon. Ayan, pwede kayo mag-click ng flip. So, pwede yung flip din vertically. Ito. Ayan. And then, halimbawa, na-i-end nyo na yung command. Ayan. Tapos, gusto nyong ilipat yung door. Pwede nyong iselect. And then, you can use your arrow keys dun sa inyong keyboard. So, ayan. So, I'm pressing arrow left. At ang tawag dito ay nudging or nudge. N-U-D-G-E. Now, if you want larger increments, pwede kang mag-hold ng shift and then arrow keys. So, mas malalaki yung increment. Ayan. So, naka-hold yung shift and pipindutin mo yung arrow keys. Ayan. Pero pag malapit ka na dun sa paglalagyan mo, pwede nang maliliit. So, bitawan mo na yung shift and then arrow keys na lang. So, ayan, 520. So, ganun yung pag ma-modify. Now, ang goal natin dito is mailagay yung doors and windows dun sa kanilang mga location. Regardless kung ano yung kanilang distances dun sa mga walls or sa mga neighboring elements. So, pag-aaralan natin yon by next few chapters. So, ang goal lang natin dito is mailagay yung mga doors at saka yung windows. Pati yung mga openings, if there's any. And, since selected yung aking door, makikita natin dito sa may type selector or sa properties palette, yung kanyang mga instance properties. So, halimbawa, yung level, siya nakalagay na level, at ano yung kanyang sill height, ano yung kanyang swing angle. By the way, if you change this to 45 degrees, tingnan nyo yung mangyayari sa door. So, ayun, mag-change siya ng 45 degrees. Pag 0, ibig sabihin, nakasara yung pinto. Pag 90, ibig sabihin,
nakabukas yan ng 90 degrees. And then if you scroll down dito sa properties, makikita mo yung head height na nakaset sa standard size ng door, which is 2,100. So i-check natin yan together with the loaded windows. Kasi dapat yung head height ng pinto at saka ng bintana, dapat yon magkakapantay. Okay? So I'll just click modify to cancel out. And then I'll add another type of door, which is yung pang garahe dito. Again, I'll click DR or door, or pwedeng mag-type ng DR. So ayan, as you type DR, activated na yung door tool. And then load family, since nakita natin kanina na wala namang default na naka-load para dun sa pinto sa garahe. So click load family, and then you can choose door garage embossed panel, and then click open. And then take note, ang preview natin ito. So we have the following garage door panel. So kung mapapansin niyo, hindi siya gaano kalakihan. At makikita naman natin yon sa type selector ito. So ang lapad niya is 2,400 only by 2,100. So let us click the type selector and then choose a larger type na 4,800 by 2,100. And then pagka nilagay na natin dito, make sure na yung, papan ko lang make sure na yung kanyang blue dash line ay nasa loob ng garahe. Kasi part yun ng pinto. Dapat yun ay nasa loob. And then, I'll take into consideration yung kanyang temporary dimension sa kaliwa at saka sa kanan. Now, if you will notice, ang reading ay parehong 600, meaning nakagitna yung ating pinto sa garahe. So, pwede na ako mag-click pag ganyan. So, I'll click and then I'll click modify. Check ko yan sa 3D view. So, ito yung ating mga na-insert na door. Door number 1 at saka door number 2. Now, meron akong list ng mga pinto na naibigay sa inyo last time. So, kayo na bahalang magtuloy dito sa pag-i-insert ng doors and kung meron mang door opening, i-insert nyo na rin. Okay, so balik ako sa level 1 and then punta naman tayo sa window, sa loading of windows or insertion of windows. So dito mag-insert ako ng dalawang bintana dito sa harap and I'll go to ribbon, click the window tool or type WN. Now for the default, we have only 3 families. We have fixed, we have window casement, and double hung. Ang kailangan natin dito ay sliding. So, ganun din yung nakikita natin dito sa ribbon. We have modify, place window, contextual tab, and ilang mga settings or buttons. So, hindi muna natin itatag upon placement yung ating bintana katulad ng ginawa natin sa pinto. So, gagawin natin yon sa mga susunod na chapters. And ang gusto natin mangyari ay magkaroon tayo ng sliding window. So, click the load family button and up tayo ng ilang folders. Ayan, dito sa bandang ibaba. Let us double click to open Windows folder. And then scroll down until you find Windows sliding double. Ito. And then, may preview yan sa kanan. Click open. And then, just like dun sa pinto, meron tayong types. Pwede kayong mamili ng isa or ng higit sa isa. Basta wag niyo lang kakalimutan, i-hold yung control or i-hold yung shift bago kayo mag-click. So, ang ilalagay natin dito ay 1,200 by 1,200 size ng bintana ito. So, 1,200 by 1,200, click OK.
And then, pagka okay na yung loading, papaan ko lang pataas. Unang-una nyo mapapansin is dito sa insertion natin ng window, meron preview, at the same time, merong arrow pointing to the right. Nakikita nyo yun? So, ang indication yan, saan ba mag-o-open yung bintana? So, pwede siyang i-slide pa kanan. Okay? O kaya naman, pwede nyong maklik nang nandyan yung arrow pointing to the left. So, ang suggestion ko sa inyo, pagka kinlik nyo ng ganito, titingnan natin kung ano yung magiging appearance niyan sa 3D. So, I'm not being mindful kung ano yung distance niya mula dun sa wall. I-modify natin yun later on. So, i-click ko ng ganyan. Nasa labas yung kanyang arrow pointing to the right. I'll click. And then, magkiklik ako ng isa dito na yung arrow ay nasa loob and pointing to the left. So, I'll click. And then, I'll press escape or click modify button. Now, pansinin nyo maigi na itong bintana sa kaliwa is different yung kanyang orientation dun sa bintanang nasa kanan. And then, I'll go back to 3D view and then show you kung ano yung difference ng dalawang bintana upon insertion. Una, yung bintana sa may kaliwa or itong bandang itaas, ito yung tamang orientation because nakikita natin yung kanyang tinatawag na moldings or yung moldura sa Tagalog. Alam ko nakakita na kayo ng bintana na may moldings. So nakakadagdag yun sa parang accent or aesthetic appeal ng bintana pag may mga moldura, di ba? Now, compared dun sa bintana na nasa kanan or itong nasa bandang ibaba, ito yung kanyang mga frame. Ayan. So dapat ito yung nakikita sa loob ng bahay. At ito naman yung nakikita sa labas ng bahay. Which is, ito yung tamang orientation. Itong bintana na nasa kaliwa. Compared dito sa kanan. Ngayon, kung gusto nyong i-flip ito, pwede naman. Pwede dito sa 3D view. So, pwede nyong i-select. And then press spacebar. And then, isa pang spacebar para mag-flip. And then, click anywhere to cancel out. So, ayun. Naayos na natin. O kaya naman, kung kayo ay nasa level 1 or plan view, pwede kayong pumunta dito sa plan view, level 1. And then, select the window at makakakita kayo ng dalawang flip button or icon. So, ito ay para sa i-flip yung interior, mapupunta sa exterior, tulad nyan. At ito naman yung pag-open ng bintana kung saan direction, kaliwa ba o sa kanan. So, ayan, for example. Ayan. So, para parehas at uniform yung ating placement ng mga bintana, so, select natin yung ganito. And then, I'll press escape to deselect. And also, kung i-check natin yung kanyang mga elevations, select nyo lang yung bintana. Since parehas naman silang sliding at parehas yung kanilang type, pwede mong i-select both para i-check kung tama yung kanilang mga elevations. Unang-una, dapat yung seal height is may value, corresponding value, depende sa size. So, ang seal height nito ay 900 and ang susunod nyo i-check is yung head height. Dapat pantay siya ng pinto. So, nakaset dapat yan ng 2,100. So, ayan. So, modifiable naman yan, kaya no worries. Now, kung i-check natin yan through elevation view, i-click ko tong south elevation, and then to check, pantay nga yung ating bintana at saka pinto. So, pwede kong baguhin yung kanyang level of detail. So, makikita nyo yung kanyang mga details in medium level of detail, or baguhin din natin yung kanyang visual style, shaded, or even consistent colors. Ayan. Now, kung fine detail, ayan, makikita nyo pa yung mga doorknob, yung mga design ng pinto at saka bintana.
Yan, medium, nawala yung doorknob. Pansinin nyo. Fine. So, ayan, makikita nyo yung doorknob. Pati yung hamba. Okay? So, for purpose of presentation, iselect nyo yung level of detail dito. Pagka course, halos ano lang, puro linya lang. Tama ba? Pagka fine, andun na yung mga detail, yung mga, ano tawag dito? Mga window mullions or grids. Tama ba? Ayan, tsaka yung doorknob at tsaka yung door jamb. So, ganun ang pag-i-insert at pag-replace ng doors at saka windows. Now, if you want, sa next video, ipapakita ko yung complete placement ng doors and windows para dun sa ating chapter 5 or bago tayo mag-start ng chapter 5. So, for the meantime, yung basic muna sa insertion ng doors and windows, yung ipinakita ko. And then, the rest, repetitive naman yung pag-replace ng door at saka windows. Pagka wala dun sa, halimbawa, nag-click kayo ng door, wala dito sa type selector, punta lang kayo sa ribbon. And then, load family. O, ganun din sa bintana. Pagka wala sa type selector, yung inyong gustong i-insert na bintana, punta lang kayo sa ribbon and then click load family. And then nakita nyo naman kanina yung path para dun sa libraries natin. Both doors and windows. So hanggang dito lang muna tayo sa chapter 4 and then before we begin chapter 5 ay ipapakita ko yung complete placement ng mga bintana at saka pinto dito sa ating two-story residence. Okay, that's all for now and then see you on chapter 5. Goodbye everyone.